Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating aralin. Tayo nasa 2 Corinthians chapter 4. Yan. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos, muli namin kayong kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas namin at siyang magbibigay ng aralin sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. So, hangad namin ang kaluwalhatian ninyo at at the same time ang edifikasyon ng iyong iglesia at patuloy nyo kaming kasihan ng iyong Espiritu sa aming pangunawa sa iyong mga salita. Sa iyo lang kapurihan itong aming samudalangin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. So, sabi dyan sa chapter 4 ng 2 Corinthians, Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God, and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may also be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. It is written, "I believed, therefore I have spoken." Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us up with Jesus and present us with you to himself. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yan. So, dito ngayon, ang usapin ay ang patungkol nga sa ministeryo ng Ebanghelyo. So, nung tinawag si Apostol Pablo ng Panginoong Hesus, at gaya ng sino mang tatawagin ng Panginoon para sa kanyang ministeryo sa pag-iebanghelyo, ay sabi nga, ang Diyos mismo ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasang kakailanganin natin bilang kanyang mga alagad
o mga alipin. At kung anumang mga pagsubok ang darating ay atin itong makakayanan. Kaya andito yung exhortation ni Apostle Paul, isang kumbaga pag-assure sa mga mananampalataya ng kanilang katatayuan kay Kristo Jesus. Kaya sabi niya, therefore, since through God's mercy, we have this ministry, yung ministry nga ng kanyang salita. Okay? We do not lose heart. Hindi tayo nawawalan ng, kumbaga, ng yung, tawag yan, yung nagiging matamlay tayo or nanghihina ang loob dahil sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Sabi nga, ang Panginoong Diyos ang siyang magiging kalakasan natin. At hindi tayo gaya ng mga bulaang mga ngaral. Kasi ang tinutukoy dito sa verse 2 ni Apostle Paul ay yung mga bulaang mga ngaral na nagpapanggap sila'y marunong, sila'y madunong, sila ay tunay na mga ngaral, pero sa totoo lang, ang kanilang pinapangaral ay ang kanilang mga sarili. Ang kanilang itinataas ay ang kanilang sarili at hindi ang Panginoong Hesus at ang kanyang ebanghelyo. Kaya sabi nga, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God, gaya ng ginagawa ng mga bulaang mga ngaral. Gaya ngayon, makikita natin yung iba't ibang klase ng mga bulaang mga ngaral na kung saan ay gusto lang kunin ang mga pera ng mga taong pumapasok sa iglesia. Okay? Sinasabing siksik, liglig, umaapaw ang pagpapala. So kung kayo magbibigay ay babalik ito sa inyo. So dinidistort nila, ginagawa nila na ang ebanghelyo ng Panginoon ay patungkol sa pera, patungkol sa pagyaman. Hindi po yan ang katotohanan dyan. Okay? So, sa mga panahon natin ngayon, marami. Dito na lang sa lokal na sa atin sa Pilipinas ay maraming mga nakapasok na ng mga ganyan, gaya sa Amerika, ng mga bulaang mga ngaral. Okay? Kaya mag-iingat kayo, gaya ng mga G12 na yan, maraming mga iglesia na ang nasagasaan ng G12. Kunwari ay discipleship, pero mauuwi lang pala sa hut-hut ng pera ng mga iglesia. Kaya ingat po tayo. So, dito makikita natin na si Apostle Paul mismo, ay sabi nga niya na yung katotohanan na kanilang pinapangaral, sabi nga niya, ay makikita mismo sa kanyang buhay. Kaya dito rin natin makikita kung sino ang tunay na mga ngaral at sino ang mga bulaang mga ngaral. Makikita nyo sa kanilang buhay. Kung ang buhay ng mga bulaang mga ngaral na yan ay puro na lang ang turo ay kung paano ka yayaman, paano ka kumbaga maiaalis sa kahirapan, ay hindi yan ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Doon maganda ang layunin, ang naisin, pero ingat po kayo dahil yan ay mga patibong lang nila. Kaya't makikita nga natin dito sa sinasabi ng Apostle Paul na ang ebanghelyo ay isa lang at yan ay ang buhay, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Yan ang ebanghelyo. Yan ang ating pinapangaral. At ito ay nakatago gaya ng ating inaral kahapon nung si Moses nakatakip ng veil dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang pagbaba sa Mount Sinai. Ay ito naman makikita natin na ang
ating ang ating ebanghelyo ay sarado lang yan doon sa mga taong maglalaho or madadala sa walang hanggang kaparusahan. Sila lang. Sila yung kumbaga hindi makasumpong sa tunay na diwa ng salita ng Diyos. Kaya hindi nila maintindihan, hindi nila matanggap, hindi nila maarok. Okay? Bakit? Dahil nga ang sabi diyan, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ang diablo, okay? Siya mismo ang siyang nagbulag sa mga taong ito. Kaya dito makikita natin na ang mga sumusunod sa yapak ng diablo ay yung mga taong hindi maka-Diyos. Nagpapatuloy sila sa kanilang kasalanan, lalo na yung kanilang hindi pagpapaniwala sa ating Panginoong Hesus. Kaya't ang kanilang tinuring na Diyos ay walang iba kundi ang diablo at ang kanilang mga sarili, gaya ng mga atheist. Okay? Yung mga hindi naniniwala na may Diyos. Sila'y walang takot na kaya pa nilang ipaglandakan na walang Diyos, samantalang makikita natin sa ating inaaral na talagang buhay na buhay ang Diyos. At mismo sa ating mga pang-araw-araw na buhay, makikita natin ang Diyos. Sa pagtingin natin sa kalawakan, makikita natin na may Diyos. Sa mga ibon na umaawit, sa mga tanim na mga punong kahoy, at yung hangin na ating kumbaga nilalanghap ay pagpapatunay na may Diyos na siyang nagbibigay nito sa atin. Kaya't yung mga hindi mananampalataya, sila ay binulag na ng diablo. Gaya ng pagtatakip ng belo doon sa mga hindi mananampalataya. Hindi nila talaga makita ang liwanag na dulot o bigay ng ebanghelyo na ating ipinapangaral gaya ng pinapangaral ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ang sarili namin ang siya naming pinapahayag. Okay? It is not ourselves, sabi niya dyan sa verse 5, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay kanya lang mga alipin or alagad para ipangaral siya. At ginamit ni Apostol Pablo ang mga pangyayari sa creation, sa unang paglilikha ng Diyos. Nung sabihin niyang, for God who said, let light shine out of darkness. Babalik po tayo sa Genesis chapter 1. Makikita po natin dyan sa verse 2 to 4 yung mga katagang yan. At hindi lang pala yan pagbibigay lang ng liwanag ng araw, kundi ay sinasabi na yung liwanag na yan, later, yan ay isa lamang anino ng isang liwanag na darating sa mundo. At yan, dumating na nga 2,000 taon nang nakakaraan. At ang liwanag na yan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya't yan ang liwanag na siyang nagbibigay ng pag-alab ng ating mga puso, pagliliwanag ng ating mga kaisipan. Kaya tayo ngayon ay meron ng karunungan ng Diyos o kaalaman patungkol sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian dahil nakikita natin ito mismo sa katauhan ni Kristo. Yan. Okay? So, paano natin nakilala na may Diyos? Dahil si Kristo ay pumarito sa lupa at pinakilala niya
na siya ang Mesiyas at pinakilala niya ang Ama sa langit. At kanyang pinadala ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa mga kanyang hinirang ng kaliwanagan na kanilang kakailanganin. At sa verse 7, sabi nga itong treasure na ito, sabi, we have treasures in jars of clay. Now, itong jars of clay, ito ay ginagamit lang na lagayan ng tubig. Okay, nung mga panahon na yon. At makikita rin natin sa mga probinsya, yung jars of clay, hindi mo makita kung anong laman. Dahil nga hindi siya kagaya ng mga glassware na makikita mo. Dahil nga made of clay. Okay? So, tayo ay inihalin tulad na ganon. We are of little value or beauty. Okay? So, hindi tayo nag-attract ng attention. Lalo na pati yung ating mensahe, it does not really attract attention. Okay? Dahil nga ang ating Panginoon mismo, lalo ng panahon ni Apostol Pablo at ng mga apostoles, ay kinamumuhian nila ang mga taong napapako sa krus. Bakit? Dahil nga ang mga napapako ay mga kriminal, tinuturing na mga makasalanan, mga serious or heinous crimes ang mga nagawa nito. Hindi nila naintindihan na yun ang kaparaanan ng Diyos para maligtas ang sinumang mananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagtuon sa krus ng Kalbaryo. At ganun din tayo kung bakit ganun na lang tayo kinukutya, tinatawanan, sinasabi mga panatiko kayo ng tinatawag niyong Diyos na, at o Panginoon na Jesus. Anong mapapala niyo dyan? Hindi na lang kayo magtrabaho at mag-ipon ng pera para nang sa ganun meron kayong kumbaga pagkakagastusan. Hindi nila nakita na yung kanilang kaisipan ay puro makalupa lamang, hindi makaangat sa lupa ang kanilang kaisipan. Samantalang tayo, ang ating kaisipan ay sa spiritual na realidad. Kaya sabi nga, anuman ang mga dadaanin natin mga pagsubok, mga hagupit, mga bagyo, unos na dadaanan natin sa pamamagitan ng mga pangungutya, mga ginagawa tayong katatawanan ng mga tao sa mundo. Sabi nga, hindi dapat tayo matinag, hindi dapat tayo malugmok, okay? Hindi dapat tayo malito. Hindi din dapat tayo ma-in-despair. Okay? Kahit pa anong persecution yan, sabi nga, hindi naman tayo inaabandona ng ating Panginoon. Maaring ang ilan sa atin ay masugatan, ang iba'y mapatay dahil nga sa pag-iibanghelyong ito, pero hindi tayo masisira. We will never be destroyed. Bakit? Dahil tayo ay may buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Dahil parati nating dala ang mensaheng ito, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sa mismong buhay natin, ang testimonya natin, hindi lang yung pag-iibanghelyo, pero nakikita ito sa buhay natin. Salungat yung taong nag-iibanghelyo pero yung buhay niya ay hindi parehas. Okay? Gaya ni Ravi Zacharias. He is kumbaga isang masasabi nating charlatan, isang con artist. Bakit? Nagsasabi ng patungkol kay Kristo, pero yung pala meron siyang double life. Okay? Sinasabi niya ang isang bagay, pero sinasalungat niya sa tunay na buhay niya sa kanyang private life. Kaya malaking question mark ito
kung si Ravi Zacharias nga ay isang tunay na Kristiyano. Now, hindi ko siya huhusgahan, hintayin ko na ang Diyos mismo ang siyang maghusga sa kanya. Pero sabi nga, may mga palatandaan na may mga ganitong klase ng mga mag-aaral, magtuturo, pero sa kabilang banda ay may ginagawang mga kababalaghan. Na kung kayo ay kabilang sa isang iglesia at nakikita nyo ang inyong mga pastor na pinupuri ng inyong kongregasyon, itinataas sa pedestal, naku, mag-iingat na po kayo. Yun na nga lang ministeryo ni Ravi Zacharias, ipinangalan sa kanya, isa lang masasabi nating red flag na yan. Ibig sabihin, warning. Bakit mo ilalagay sa pangalan mo ang iyong ministeryo? Ito nga sinasabi ni Apostol Pablo, hindi kami. Sabi nga niya, it is not us, not ourselves that we preach, but Christ. So kung gagawa ka rin lang ng ministeryo, ipangalan mo na kay Kristo Jesus. Hindi yung sa sarili mong pangalan. Kaya maraming mga ganyan, mga matagal na rin nung araw, si Jimmy Swaggart, di ba? Jimmy Swaggart Ministry, ano nangyari? Ganon din, nahulog din siya sa mga ganyang klase na kinahulugan din ni Ravi Zacharias. At mas matindi pa nga yata itong kay Ravi Zacharias, itong pangyayari. Now, hindi ko binabanggit ito para sabi nga mawalan kayo ng gana sa Kristyanismo or sa pag-aaral ng salita. Hindi. Dahil sabi, kahit sino pa man yung taong nagdadala ng salita ng Diyos o nangangaral ng salita ng Diyos, hindi nangangahulugan na mali yung pinapangaral. Tama yung pinapangaral. Yung nangangaral, yun ang may problema. Okay? No, so sabi nga kahit pa si Hitler ang siyang mag-share ng gospel, yung gospel remains to be true. But si Hitler, makikita natin na napakasamang tao. Okay? So hindi magbabago yung mensahe. Andun pa rin yan. Kaya sabi, anuman ang mga pagsubok, sabi nga dyan, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed, because we always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Yan yun testimonya na kung tunay yung ating pangangaral patungkol kay Kristo at talagang kinilala natin siya, tinanggap natin siya, then natural na magbubunga yan sa ating testimonya ng maganda rin. Okay? Hindi magbubunga ng pangit yan. Kaya yun nga sabi ko, malaking question. Kahit pa sabihin mong siya isang apologist at marami siyang nadala ng mga Kristiyano, mga tao na naging Kristiyano, well, sa Bible, meron din pong mga ganyan. Si Balaam the prophet, isang false prophet. Nung sinabi ni Balak, i-curse mo yung mga Israelita at ang Diyos ng Israelita. O sige, sabi niya. Nung siya magbubukas na ng kanyang bibig, ay puro papuri sa Diyos. Hindi niya magawa. Bakit? Kasi kontrolado siya ng Diyos Hindi niya magawa na i-curse ang mga Israelita at ang Diyos. Pero warning yon na itong mga bulaang mga ngaral na yan, sila ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan pagdating ng panahon kapag hindi sila nakapag-repent o hindi sila nakakilala sa Panginoon. Okay? So, sinasabi diyan, for we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake. Alam naman po natin si Apostol Pablo na sa kanyang pangangaral, lalo na kung babasahin yung Book of Acts, ay makikita nyo na laging merong mga balakid. May mga umuusig sa kanya, may gusto siyang ikulong, patayin. Ilang beses siyang na-shipwreck, ilang beses siyang nabugbog. Dahil yun ay kadikit na ng ministeryong ito.
Kaya sabi nga niya, we are always given over to death for Jesus' sake. Sa atin dito sa Pilipinas at sa ibang lugar, hindi natin masyado nararamdaman yan. Pero sa mga lugar na kung saan ay hostile sa Ebanghelyo ng Panginoon, gaya ng pinapag-pray natin, yung mga persecuted churches, ay araw-gabi ay nanganganib ang kanilang buhay. Hindi nila alam kung saan sila pupulutin kinabukasan, kung sino ba ang mahuhuli sa kanila o mapapatay, dahil sa kanilang pangangaral, dahil sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon at sa kanyang Ebanghelyo. At nangyari yan kina Apostol Pablo sa mga ibang apostles at nangyayari pa rin yan sa panahon natin ngayon. Sa mga ilang misyonary natin na talagang nagpapagal at nagpapakahirap para lang madala itong mensaheng ito sa mga bayan, okay, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, yung kamatayan na yan is at work in us, but life is at work in you. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kayo na naibanghelyohan, kayo na nakakilala sa salita ng Diyos. Ang balik sa inyo nito ay buhay na walang hanggan. Sa amin, may buhay na walang hanggan na rin kami, pero alam namin na ang buhay namin ay araw-gabi ay andun ang panganib. Pero sabi, hindi yan ang aming binibigyan ng pansin. So sabi niya sa verse 13, it is written, I believed. Okay, naniwala tayo, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, parehas tayo ng pananampalataya, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. Kung paano ang Ama, kanyang binuhay ang kanyang anak, ganun din tayo na mga hinirang niya. Tayo ay one day mariresurrect at makakapiling natin ang ating Diyos. At ito ay para sa benepisyo ng lahat. Para ang grasya ng Diyos, sabi nga, ay makaabot pa ng maraming tao. At ito ay magbigay ng pasasalamat at mag-overflow ang ating papuri sa Diyos. Kaya talagang ang Diyos lang ang dapat maluwalhati. Kaya't hindi dapat tayo panghinaan ng loob. Yan, sinasabi diyan. Na kahit pasabihin mong outwardly, yung ilan sa atin ay tumatanda na at malapit na sa hukay, yung iba naman ay nanganganib ang buhay dahil sa kanilang pag-iibanghelyo. Pero sabi nga, yung ating buhay sa loob, okay? Our life inward, sabi nga, ay nababago araw-araw. Yung panlabas ay maaring nakikita natin ay unti-unti nang nanghihina at nagkakasakit. Pero sabi, hindi yan. Ang importante yung ating spiritual na katatayuan na ito ay araw-araw ay nababago dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga, itong mga pinagdadaanan nating mga pagsubok, itong mga problema gaya ng sakit, gaya ng kakulangan, halimbawa, gaya ngayong pandemic, ito ay mga pansamantala lang mga problema. Pero sabi nga, kung tayo ay nagpapakatatag sa ating Panginoon, ay sabi nga, ma-achieve natin yung eternal glory na kung saan yun ang mas na ating minimithi kaysa yung mga pansamantalang mga bagay-bagay dito sa mundo. Anong gugustuhin mo? Mabuhay ka ng napakatagal nga dito sa mundo, pero sa impyerno ang baksak mo balang araw? Or sabi nga, di bali na may iniindang mga sakit, pero alam ko
pagdating ng panahon, nawawala na itong sakit, pero ang higit sa lahat, kasama ko at kapiling ko ang aking Panginoon balang araw. Hindi ako doon sa walang hanggang kaparusahan mapupunta. Kaya't sabi nga, ating ngayon itunutuon ang ating pansin doon sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Ito yung mga eternal na bagay at hindi yung mga nakikita na temporal. Itong mundong ito is temporal lang. Lahat ng nandito nakikita natin. Ang ating trabaho, ang ating mga ari-arian, okay? Bahay man yan, sasakyan, negosyo, yan ay pansamantala lamang. Pero sabi nga, ikaw ba, nakakasiguro ka na pagka ikay kunin na ng Panginoon, ay sa Kanya ka pupunta, sa Kanyang kaharian? O iniisip mo ba na madadala mo itong mga ari-arian mong ito doon sa kabilang buhay? Kay mayaman ka, kay mahirap ka, pag ikay namatay, sabi nga parehas lang. Sabi nga, death is the great equalizer precisely because both go into the same realm. Sabihin, the realm of the dead, yung kalugaran ng mga patay. At doon, sabi nga, ang katawan maaagnas, pero ang espiritu babalik sa Diyos. Pero ang mga hindi nakasampalataya sa Diyos, sila ay maglalagi sa walang hanggang kaparusahan balang araw. Although temporarily, they are placed in an intermediate state. Ito yung tinatawag ding hell sa Bible, pero hindi pa ito yung final hell. Ito ay isang lugar lang kung saan ay gaya ng kwento nung Lazarus and the rich man, ay nandun na yung rich man, hirap na siya. Pero hindi pa yun yung final hell na kung saan doon itatapon ang lahat ng mga hindi mananampalataya. So anong mas nanaisin mo? Yung malusog ka, maganda ang hanap buhay, maayos ang pamilya pero walang Kristo. O ikay may nararamdamang sakit, maaring hirap ka sa trabaho, pagod ka, pero meron kang Kristo. So which is which? Kaya't I pray that you will choose the better one. And that is to be with Christ. Okay? So, magandang gabi sa inyo lahat. Dito na po tayo magtatapos.